So guys, mag-extra hanap buhay na naman tayo dito sa Jumerica, sa ang bansang maraming bills. So ayan guys, inorganize namin lahat yung kalat namin dito sa aming garahe kasi may dadalhin na naman kaming mga kahoy na in-order ni Dodong para sa aming side job. So ayan, yung mga tools niya kasi pagkagaling niya sa trabaho, nilalapag niya lang kung saan saan. So ako every time naglilinis ako ng garahe namin, talagang pag alam niyang may space, hala, lapag lang siya ng lapag doon. Pero nung mga nakaraang buwan talaga, hindi namin masyado nalinis yung mga kalat namin kasi nga may side job, may tinapos kami, nag-remodel kami ng bathroom. So ayan, ngayon lang kami uli nakapag-organize kasi nga sobrang pagod. Galing din ako meron akong small surgery na ginawa, so bawal akong kumilos-kilos kaya talagang hindi nalinis. Inabutan pa kami ng gabi nito. Matapos lang kaming maglinis kasi kinabukasan niyan, pinick up niya na yung mga kahoy na in-order niya. Bali yung gagawin namin para sa ceiling. So ito na siya. So mga nasa 450 pieces ata to na boards. So kailangan namin dalhin sa loob kasi pag hindi namin pwede iwanan sa labas kasi magbibend sa sobrang init. Sobrang init dito sa Arizona pag summer. Pinasok namin lahat yung kahoy diyan. Medyo mabigat siya kasi good lumber siya. So, ang ginawa ko dito, nag-pre-stain muna ako. Nilagyan ko muna siya ng before ko siya lalagyan ng final stain niya kasi iba-iba yung kulay niya, iba-iba yung kulay para sa master bedroom, para sa reading room. Master bedroom at saka sa reading room, pareha lang sa piano room, magkaiba at saka sa kitchen. So ito, after ng trabaho ng asawa ko, dumidiretso kami doon kasi nga na mga nasa 30 minutes lang naman yung biyahe. So pagkarating niya sa trabaho, talagang mga 4 o'clock, start 4 o'clock, diretso na kami doon, 10, matatapos kami ng 8. So, inumpisahan na namin kahit wala pa yung brother-in-law ko kasi yung brother-in-law ko every weekend lang siya. So, talagang every weekend lang naman talaga to. Pero yung asawa ko gusto niyang matapos na maaga. So, pinumpisahan na namin kahit nakakapagod. Nakakapagod talaga kasi galing pa siya sa trabaho tapos diretso kami doon. Ito na yung ginagawa namin. Nagpe-pre-cut siya bago namin siya i-install kasi nga ang hirap ng walang taga putol kasi akit baba ka yung ceiling na sa mga 16 foot ata yun. So, ang ginagawa namin, nag-pre-cut muna siya para pagbaba niya, install na lang siya. Cut siya ulit ng konti na lang tapos install. So, ayan. So, kailangan talaga ng 2 tao sa taas. Tsaka kailangan din may tao sa baba para mag-cut. So, buti na lang yung brother-in-law ko, sinama niya rin yung asawa niya. So, siya yung nag-aabot sa amin ng mga kahoy. Tapos then, dinadala niya dun sa asawa niya, tapos kinakat kung anong measure, kung anong sukat. So, yun na yun. Ang hirap mag-Tagalog day. Oy, pag mag-Bisaya ka, talagang yung dila ko parang ang hirap. So, ito na siya. Nag-umpisa kami sa master bedroom nila kasi nakaready, tinanggal na nila yung bed nila. So, inumpisa namin dito. So, nag-start kami ng 6 o'clock. Inabot kami sa master bedroom ng mga 3 p.m. So, talagang mabusisi kasi siya. Mukhang madali lang, pero talagang, alam mo, iba-iba kasi nagsishrink kasi sa gitna ng ceiling, kaya hindi pare-pareho yung measuring niya. So, magkaiba. So, talagang doon kami. Tapos, yun mga mahirap, yung mga yan, may mga lights. So, mahirap talaga siya. Diyan kami natatagalan. So, ayan, dito naman kami sa tinatawag lang reading room. So, nag-start kami ng 3 p.m. nito. Natapos kami ng mga 7 p.m. So, kahit 7 p.m. ito, maliwanag pa rin. Pag summer kasi, maliwanag pa rin hanggang 7 p.m. dito sa labas. So, next day, Sunday, bali hanggang 1 o'clock lang. Nag-start kami ng 6:30, 6 a.m. 6 a.m. pa rin. Tapos, natapos kami dito ng mga 1 kasi yung brother-in-law ko medyo masakit na yung katawan niya. Kasi nga, halos 12 hours kaming nagtatrabaho. So, yan. Tinapos na lang namin nung mga sumunod na linggo. Pero okay na siya. Maganda talaga siya tingnan. Napaka elegante.
mahirap lang dyan kapag maraming lights. Kasi dyan kami na, iikutin, measure mo pa yung lights. Kaya medyo matagal. So, ito na yung final niya. Natapos namin siya. So, napakaganda niya, guys. So, alam nyo, may kwento lang ako sandali sa asawa ko. Yung asawa ko, napaka-handy. Talagang kahit di niya alam, ginagawa niya ng paraan. Pero talagang, ito yung mga gusto niyang gawin. Yung gusto niya yung parang busy siya lagi, may ginagawa siya. So, magbusisi kasi siya. So, ayan. Ito yung trabaho, itong side job namin. Galing din dito sa mga clients niya na mga nagpapagawa ng pool. Yung pool nila, siya din yung gumagawa niyan. So, ayun, in-hire siya kung may alam ba siya ng ganito. Sabi niya, yeah, I know that. So, yan. Ito nga. So, magandang project to. Medyo okay din ang kita. So, huwag na magreklamo. So, yan yung sister-in-law ko. So, ganito namin ini-install yan. So, di ba, buti na lang, pag mahirap talaga kung kaming dalawa lang kasi itutulak pa namin yung scaffolding tapos lipat sa kabila. So, ayan, no, tagatulak yung sister-in-law ko dyan, tsaka tagahatid ng kahoy. So, ini-install na lang namin. So, hindi talaga siya madali. Wala namang trabahong madali, di ba? Akala lang ng iba na madali tingnan kasi alam mo, lagay mo lang ng kahoy dyan tapos yan, pukpukin mo ng ng martilyo. Hindi talaga. Mahirap talaga siya. So, inabutan kami nito ng mga, kung kukwentahin lahat, siguro mga 4 days and half. Kung tutusin. Pero every weekend lang namin pinupuno. Buti na lang wala yung may-ari niyan. Wala sila every weekend kasi I think yung asawa niya kailangan niyang dalhin sa ibang lugar para lamang talaga. Ayaw kasi ng asawa niya na maglagay ng ganyan. So yeah, but ito natapos nga namin. So, thank you for watching.